Ito yung pag-uusapan natin is about sa universal health. Ang take dito is, nag-agree ba kayo na ilagay ng government yung resources natin lahat sa healthcare para kahit pa paano yung mayayaman or yung mahihirap man is makaka-access ng basic medical care na kailangan nila, or i-allocate yung ibang resources para sa ibang necessities or kailangan ng tao. Para sa tingin nyo yung parang mas makakabuti sa lahat. Sinasabi natin na utilitarianism. So, greatest good for the greatest number. Mag-agree ba kayo na ilagay lahat ng government, lahat ng resources sa medical care lang? Ikaw, Kiara. Ikaw, Sam Sunji. Do you agree or disagree? For me, hindi lang dapat sa resources ng ikot ng money ng government. Kasi marami tayong bagay na pwede pang pagamitin. Pwede natin siyang ipagamitin sa agriculture. Kasi especially here na sa Philippines ngayon, ang baba attention nila when it comes to agriculture. Hindi pwede yung healthcare lang. So what about this? Sa tingin mo ba, Ikaw, tingin mo, dapat bang ilagay lahat ng resources natin sa healthcare lang? Pero, makakaano naman, ma-access naman siya ng lahat. Mahirap, lalong-lalo na yung mga nasa mahihirap na pamumuhay. Di ba kailangan nila yun? Ano sa tingin mo? Parang hindi na alam mga may hirap yung ano. Oo, Hindi na ma-access. kaya Kung ilalagay ng government yung pera sa healthcare, yung mahihirap, pwede nila yung magamit. Or, nag-agree ka din, ilagay yung ibang resources sa ibang pangangailangan ng tao. I think, pwede naman siyang, parang balance para sa akin. Pwedeng, kasi kasi hindi na, ilang tuloy mo lang. hindi lang kasi Kumbaga, hindi lahat is sa healthcare lang. dapat kasi meron ako yung mga tao, katulad yung mga poor family. Kasi, syempre, kailangan nila ng support. How about Calvi, ano ba sa tingin mo na i-allocate na lang ba lahat ng resources natin sa healthcare? Or pwede naman ilagay na lang sa iba? Like Sunji said, dapat hatin. Kasi kung nilagay mo lahat sa healthcare, paano na lang yung iba? Kasi nga, Paano na lang yung ibang resources? Tama naman. Palakpakan. you have a point? Yan. Okay, ikaw naman, Drew. Ano yung take mo sa question na yun? disagree ako. Why? Kasi hindi lahat ng Resources. hindi lahat ng resources nakalaan sa hindi lahat ng resources nakalaan sa healthcare. Merong ibang pwedeng pagtuunan ng pansin katulad ng edukasyon, infrastruktura, ganon. Tama, palakpakan. Pero for me, kasi yung Pilipinas ngayon, bakit sila pagdating sa healthcare, halos lahat ng mga nurses, mga bagong graduate, mas pipiliin nila na lumipat sa ibang bansa. Kasi nga ang pangit ng incentive dito sa Pilipinas, working hours and yung sahod nila, basically. So, kung ako sa government, pagtuunan din nila ng pansin dito. Kasi masyado sila nakafocus sa military ngayon. Yes, military. Kasi baka away nila. Ikaw. Save sa sinabi nila. So, nag-agree ka din na Nagdi-disagree. kumbaga nag-agree ka nga rin na ilagay Ilaan sa iba. ilaan din sa iba. Kasi kailangan yung Ikaw. Pilipin Palumeras. Sa akin, dapat i-balance siya. Kasi di mag-uunlad yung parang ekonomiya ng Pilipinas. Tama. Tama. Pare.
Pababa na tayo eh. Dapat aangat yun eh. Dapat balance siya. Meron sa sa health, tapos meron din sa tawag dito, ano yung isa? Sa ibang resources. Oo, sa ibang resources. Dapat balance sila. Ibang resources naman ng dapat. Katulad ng edukasyon. Pag pagtaas ng mga Kasi wala kasi mangyayari pag yung nakafocus lang sa isa. Dapat may nakafocus din sa kabila. Pero kasi yung nagiging issue dito is yun na nga, na-allocate na nga ng government, na-allocate na sa agriculture, na-allocate na nila sa education, na-allocate na nila sa iba't ibang programs para improve yung economy ng Pilipinas. Pero walang nangyayari. Pero kung i-allocate lang nila yun or mag-focus sila sa healthcare, di ba parang mas maganda kasi magbe-benefit na lahat ng tao, mayaman or mahirap? Kasi ngayon ginagawa na nila yan eh. Ina-allocate na nila lahat, hinahati-hati na nila. May Department of Agriculture na, may Department of Education. Oh, tapos meron na din naman Department of Health. Problema kasi Na-allocate na siya. Lahat naman So, meron na. oo, meron na. So, Pero kung halimbawa yung isang resources nag-focus sa isang department lang na magbe-benefit naman lahat, di ba parang mas maganda yun? Ano yung sa tingin nyo yung take yun? gagana siya, kaso maraming mga nakaupo sa gobyerno, mga kalap. Maraming bis na sa pumuntan, na sa lubon sa nila. kagaya ng last na nakaupo sa dahil donation. Pang ginawa niya sa pera. Katulad sa yung sa 10. okay, tsaka yung 10 rin. million. Ayun. Tsaka yung 150, wala dyan something million na sa filter. Wala dyan na ng COVID. Wala na lang siyang nawala. Tsaka yun, di ba, nagbibili nga kayo na dapat balance, nakahati sa lahat. Eh ano na yung nangyari doon sa 10 billion na ginastos para sa pagpapagawa ng libro? Di ba? Parang hindi na-allocate siya, pero hindi naman nag-benefit lahat ng tao. Ma-manage mga resources din. Kasi kaya naman ng bansa natin na balanse yung lahat. Kaso may problem yan talaga is yung mga nakaupo sa department na yun, hindi nila ginagamit yung pera sa tamang. So, ang main problem talaga dito is yung nagmamanage ng funds, resources. Tama na. Maayos na kita po manage. Mayaman sana tayo. Ano kasi yung Pilipinas eh, parang maganda siyang country. Pag maayos yung mga nakaupo. Paano tayo eh, mataas yung chance natin na yung mga tip. Kaso, masyadong malang problema yung mga So sinasabi nyo na kapag maayos yung pamamalakad ng mga nakaupo sa gobyerno, doon mas makikita yung advancement ng Pilipinas. Like kahit i-allocate, kahit ilang sa isang department, magiging maayos yung benefits na mabubuo ng department. So ganun yung sinasabi nyo. Palakpakan! Kaya, yun lang yung masasabi namin, sir, sa aming universal healthcare socio-political issue na related sa utilitarianism na diniscuss natin noong mga nakaraang araw. Thanks for watching and listening po. Bye-bye!